Pasok! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Wala pong pasok ngayon sa Maynila. Alam niyo po ba yon? Kasi po, sobra-sobra po ang init. Kaya kinansila po ang pasok sa Maynila kahapon. Dahil umabot po sa 40 plus ang degree Celsius. Ganun po kainit. At pag mainit po, meron pong sunog. Sino ba ang pupuntaan mo pag may sunog? Sino ba ang tatawagan mo pag may sunog? Walang uba kundi ang ating mga bombero. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ang bumbero ng Pilipinas. Kaya po, bigyan natin ng tsansa ng upuan sa Kongreso bilang representative o representante ang bumbero ng Pilipinas, na kung saan ang ating mga bayaning bumbero po ay makikinabang mismo ng mga benepisyo para po sa kanilang departamento. Dahil ang mga bumbero po, kailangan natin bigyan ng benepisyo yan. Pag-ibig, PhilHealth, etc. Kasi sila po ay voluntaryo lang. Halimbawa, pag may trabaho ka, pwede ka pong mag-volunteer pag day off mo bilang isang bumbero. Ngayon, nakakalungkot po yung ganong sistema. Kailangan po magkaroon na po tayo ng pinaka mga bumbero po talaga, naka-designated. Ayan din po kasi nagiging problema eh. Sa mga bumbero natin na minsan hindi makalarga kasi nga kulang sa tao. So, sa mga magitan po ng pagpapwesto natin sa House of Representatives ng mga bumbero, masasaayos po natin ang sistema nitong mga bumbero natin. At matutulungan po tayo. Tandaan po natin, hindi lang po sunog kailangan natin ng mga bumbero. Kailangan po din natin yan sa mga baha, sa mga sakuna, sa mga lindol. Bumbero pa rin po ang umaakto dyan. Kaya kung wala pa po kayong party list, pagbigyan po natin, baka naman po, Bumbero ng Pilipinas 134. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating BBM Balita. Kauna-unahang digital superhighway ng Pilipinas matutupad na sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin ng iba, lalo-lalo na po yung matatanda natin dyan na inuugat na. Ano sasabihin ng mga matatanda natin? Nyolo, apo, ano ba yung digital na yan? Makakapagsayaw ba kami dyan ng aring king king king? Aring king king. Arlene Asis, who created all the song? In fairness, ang ganda ng mga song. Thank you po, BMB family po ang nag-create niyan. BMB fam, kami po, BMB family. Effort po ng BMB fam. Ayan, hindi po Lola. Ibig sabihin po niyan, Lola, habang naglalakbay kayo, may mga wifi na po tayo, Lola. Hindi po yan Zumba-Zumba, Lola. Alam niyo, puro Zumba. Ang National Fiber Backbone. Ibig sabihin po, yung fiber po, yan po yung ating internet. Kung saan nanggagaling ang mga wifi, ang National Fiber, yung mga nakabaon po sa lupa, nakabaon po sa dagat,
Yan po yung mga signal, mga yung para magka-wifi po tayo. Yan po ang National Fiber Backbone ay isang makasaysayang proyektong hindi pa natin nagkakaroon noon. Ngunit magiging realidad ito sa BBM administration. Ang NFB Phase 1 na may habang 1,245 kilometro or ano po to, from Lawag, from Ilocos to QC, ganun po kalayo yun from Ilocos to QC. At binubuo ng 28 nodes. Ibig sabihin po yung nodes, parang poste yon, parang terminal. Mula Lawag, Ilocos Norte, hanggang Roses District na Quezon City. Magbibigay ito ng mabilis na digital connection sa mahigit 3,000. 3,000 free wifi site. 3,000 po free wifi site sa magpapaintulot ng direktang internet access sa kumulang 750,000 benepisyaryo sa rehiyon ng Region 1, 3 at NCR. So if ever po vice versa, kabilaan, nasa Quezon City ka, papunta kang Ilocos Norte sa norte, meron na po tayong free wifi access. Ganun po ang kabilis na ang wifi. Yan po ang proyektong gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po ang ating, ayan po yung bali yan po yung mapa. Ayan po Ayan. Ayan po ang magiging mapa niya. So, mabilis na po ang pag-access natin sa internet, mabilis na po ang impormasyon. Kaya po, naniniwala rin tayo na kailangan na po natin talagang ayusin ang ating social media platform. Be responsible. Gaya ng ating pagboto, be responsible. Gaya po ng ating pagkuha ng SIM card, kailangan be responsible. At ating pagpo-post ay kailangan na rin po natin gawing responsable. Dahil eto na nga po, sa darating na mga panahon, bibilis po ang mga teknolohiya at bibilis po ang informasyon. Gaya nga to ng project ng ating Pangulo, free wifi na to. Anyone can access the social media platform immediately. So if anyone can access digital platform or social media platform immediately, and they can post, react, and interact immediately in a split of a second. So we must maintain and regulate some rules and regulation in order to be a responsible Filipino or new Filipino, bagong Pilipino. Kaya po, sa Tagalog na salita na pinamana ng ating Dr. Jose Rizal at tapang ng ating Andres Bonifacio, tayo po ay magkakaroon na ng napakabilis na pagkokonekta sa isa't isa sa pamamagitan po ng isang social media platform at ginagawa pong proyekto ng ating Pangulo na mapabilis sa pamamagitan po ng fiber connection mula Lawag. Ang unang proyekto, pababa ng Quezon City. Lahat po dito ng mga tiga-norte, pababa po. Ilocos, bababa ng Ilocos Sur, bababa po yan ng La Union, bababa ng Pangasinan, bababa ng Pampanga, Tarlac, bababa ng Bulacan, bababa ng NLEX muna pala, NLEX, ECTEX, TPLEX. Hanggang nakarating na kayo ng Bulacan, mag-i-stop over kayo. Naiiyi na kayo
Shell of Asia. Pagtapos yung umihi sa Shell of Asia sa may Bulacan, dire-diretso na kayo, na traffic na kayo. Saan? Diyan sa may norte. Diba? Traffic yan eh. Diba? Traffic, Balintawak, pusang amang yung lugar na yan. Paglabas nyo ng NLEX, traffic na. Siyempre gagawin nyo, mag-skyway na naman kayo. Diba? Yan po ang ating proyekto ng ating Pangulo. Napakagaling po na proyektong yan kasi kalimitan po ay mahirap nga po naman kung magbibigyan tayo ng free wifi at sana po ay mabilis talaga. Ngayon, maganda yan. Kumbaga subsidy ng gobyerno itong free wifi. Magandang proyekto po ito. Ayan po ang atin sa atin. Nino pa? Siyempre ni BBM. At kung mapapansin nyo, halos isang araw-araw natin binabalik ang istorya ni Sara Duterte. Kasi po, bilang influencer po, social media influencer, ayoko po kasi makalimutan to kung bakit tayo umantong sa impeachment. Na kahit bali-baliin po nila ang istorya, nandito po, mababalikan natin ang mga facts or mga katotohanan na mahirap nang baliin. Kaya po hindi ako nagsasawa na ibalik sa inyo kung bakit nandirito at bakit kailangan natin ma-impeach si Sara Duterte. Ayoko po kasi makalimutan nyo eh. Ayaw po namin ng mga influencer bilang kami ay may responsibilidad sa mga nanonood at nag-subscriber namin. Ayaw namin makalimutan nyo. Yung mga DDS, pwede natin kalimutan yung mga hayop na yan eh. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Diba? Pwede natin kalimutan yung mga talipandas na yan eh. Ngayon, etong ginawa ni Sara, hindi natin makakalimutan to. Kasi ito pong tatapik natin ngayon, pinababalik. Ito po yung hindi niya pa ginagawa, tandaan nyo. Pinababalik ng COA ang 73 million na disallowance. Natandaan nyo, hindi iniisnab niya po ito. Kaya po siya nagtatantrums, kaya po siya nagbabaliw-baliwan para i-divert po ang ating utak sa kanya mismo. Na makakalimutan natin tong pinababalik ng COA ang 73 million. Oh. Pakinggan nyo po. VP told. Returned 73.28 million pesos disallowed funds the Commission on Audit. COA has ordered Vice President Sara Duterte to return 73.28 million pesos of the 125 million pesos in Kita mo? Pinapa-return sa kanya doon sa 125 million po na ginastos niya at winalangya niya ng 7 days. Pinababalik yung 73 million. Ang dinailan niya, binili niya ng bangko, computer, tanga. Oh. VP told. Returned 73.28 million Diretso pesos muna natin disallowed to. funds the Commission on Audit. COA has ordered Vice President Sara Duterte to return 73.28 million pesos of the 125 million pesos in confidential funds that her office spent in just 11 days in December 2022 on items deemed disallowed under government regulations. The COA's notice of disallowance, dated August 8, 2024, surfaced during a House Committee on Appropriations hearing as lawmakers deliberated on the proposed 2.037 billion pesos budget for the Office of the Vice President.
OVP. For 2025. Advertisement. The disallowed expenditures. Amounting to nearly 2/3 of the total confidential funds. Included payments for rewards in the form of goods rather than cash. And the procurement of tables, chairs, desktop computers and printers. Expenses that appeared Compute. inconsistent with the intended use of confidential funds. Tensions rose during the hearing as Vice President Duterte repeatedly refused to answer lawmakers' questions about the rapid expenditure of the confidential funds. Her consistent response to the questions was, "I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal in question and answer, Tama? and I will leave it to the House to decide on the proposal." Quote, "This forced the committee chair to suspend the approval of the proposed budget for the office of." Ay, Marlene, thank you ah. Marlene, thank you ah. Maraming salamat, Marlene. Thank you po. Ito po ang nakakapagtaka dyan. Kaya pinapabalik kasi nga, ang sabi ng COA, ang ginawa ni Sara, di ba po ang confidential fund ay pag-buy ng information. Ngayon po, ang ginawa po ng Impactita, ito po ang ginawa ng Impactita. Tignan nyo naman. The disallowed expenditures, ito po the disallowed expenditures o yung talagang perang na nalustay niya amounted to nearly 2/3 ng 125 million of the total confidential funds included payment for rewards in the form of goods rather than cash and the procurement of tables, chairs, desktop, computers, and printers expenses that appeared inconsistent with the intended use of confidential fund. Kita mo po kung gaano kurakot, apaw na apaw. Biro mo, gumastos ka sa pamamagitan ng confidential fund ng computer, bangko, silya, computer. Tanga! Ilang beses na natin tinatalakay, ano ba ang confidential fund at intelligence fund? Magkadikit yan. Yan po ay ginagamit lang pambili ng impormasyon. National threat. Ang ginawa ni Sara sa sobrang kurakot niya, sabi ko sa inyo, hindi po alam ni Sara up to now ang meaning ng confidential fund. Kumukuha siya bilang mayor ng confidential fund, akala niya para sa pamilya. Akala niya para sa 2 swimming pool yun at sa bahay. Ngayon, ito ang issue. Pinababalik sa kanya ng COA kasi nga ginamit niya sa ibang paraan. Na which is labag na yun eh. Labag na yun. At ang hindi niya po pagsunod dito at ang pagtabla niya sa COA, labag din po yun. Huwag nating kalimutan. Yun ang hindi nagigets ng iba eh. Yung paggastos niya po dito sa confidential pa na pagbili ng computer, pagbili ng bangko, pagbili ng silya, labag yan. Hindi mo dapat binili ng ganyan yan. Kasi ang confidential fund, pagbili ng impormasyon lang yan, hindi ng gamit, tanga. Pero sa sobrang kabubuhan po, binili. Hindi man lang binasa ang manual ng confidential fund. Ganong kabobo. Ganong kasuga pa sa pera. Akala niya, nasa Davao pa rin siya na kapag kumukuha ng confidential fund, diretso pagawa ng 2 swimming pool. Hot and cold. Yun po ang usapin natin dito eh. Nung na-corner po, anong ginawa? Ito yung ginawa nung na-corner. Ito muna. Commission on Audit disallows 73 million pesos worth of confidential funds in the 2022 budget of the Office of the Vice President. This allowance means the concerned agency is being ordered to return the funds in question. Tandaan po natin na na-audit na siya
Na-audit na, napag-alaman na ng audit. And ano ba ang katungkulan ng audit? Tignan po kung merong questionable sa paggasta ng pera ng taong bayan. Yun po ang mandato niyan. Yun ang mandato ng Commission on Audit. And si Sara po, grabe ang natagpuan. Sobrang laki po na kinagulat ng Commission on Audit. Imbis na magpaliwanag, nagtantrums ang putek. Disturbing. State auditors flagged the OVP for, quote, non-submission of documents evidencing the success of Tignan mo to ha. OBP, non-submission of documents, hindi nagpapasa ng dokumento. Evidencing success of information gathering and or surveillance. information gathering and or surveillance, broken down as follows. COA also flagged 3.5 million pesos worth of tables, chairs, desktop computers, and printers charged to the confidential funds without specifying that they were intended for confidential operations. Kita mo? Bumili ng mga computer, hindi man lang nila in-specify o binanggit saan ginamit yung computer. Silya, pinanghampas ba sa terorista? Kasi kung sinabi po ni Sara, bumili kami ng silya, lamesa, hindi kami gumamit ng dahas, pinagpapalo namin yung terorista, pasok! Pasok sa confidential fund, national threat eh. National threat. Yung computer, binato namin sa terorista. Pasok! Pasok! Walang questionable. Pinagbabato namin ng computer hanggang mamatay ang terorista. Pinagbabato namin ng silya, lamesa, hanggang sa mamatay sila. Pasok! Walang question. Pero yung bumili ka ng computer, bumili ka ng silya, bumili ka ng bangko, para saan? Hindi mo nilagay. Bobo! Disturbing. Diba? Pero kung sinulat niya, bumili kami ng computer kasi mahal po yung barel. Mura yung computer. Ayun na lang ginamit namin, binato namin sa terorista. Diba? Okay yun eh. Kahit pa paano papasok. Sabihin ng Congress at ng Commission on Audit, oh yeah, what amazing job. Diba? Anti-kahar, hindi siya katulad ng tatay niya na nilalagay yung bata sa barel. Siya naman, sa silya, sa bangko, kumbaga medyo non-violence, diba? Diba? Non-violence ng kahit pa paano kasi binabato lang ng silya eh. Pasok pa rin. Citing a COA audit report, House Deputy Minority Leader Franz Castro also gave a breakdown of how the OVP used 125 million pesos in confidential funds in 2022. Biro mo, pinakamalaki po. Pinakamalaki doon yung supplies. Office supplies. 35 million office supplies. Pusang ama ka, Sara. 35 million, ilang classroom na yan? Ilang classroom mapapaayos mo? Ilang eskwelahan mapapagawa mo? Putik, binili mo 35 million, bangko, silya, computer? Ano ka? Disturbing. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay
Ang bumbero ng Pilipinas